So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So ngayong araw gagawa natin yung part 2 itong MPPT solar charge controller natin na Aoyang yung brand. Kasi may mga nasabi tayong mali doon mga idol at i-review lang natin siya ulit ng kaunti. Then papakita ko yung parameters ng ating setup at kung paano ba siya iset. So bago ang lahat, baka mabash tayo dito sa wiring natin. Ano lang yan, for testing lang yan ng isang buwan mga idol. Wala pang BMS yung ating battery. Testing ko lang naman kasi ng isang buwan kung okay ba siya, kung makunat pa rin ba. Then yung inverter natin na 24 volts, ite-testing ko rin kasi yan. Tapos yung Aoyang natin, nilagyan ko lang muna siya ng 200 watts na solar panel. Dalawang 200 watts yun mga idol. Kasi ano lang kasi yun, underrated. So I think 150 watts lang bawat isa yun. Bali 300 watts lang yung solar panel natin. Hindi kasi siya so maliit lang kasi siya. 200 watts siya pero maliit lang. Konti lang diferensya niya sa 100 watts natin na legit. So yung 200 watts natin, I think 150 lang talaga yun. Kasi ang kaya niya lang i-harvest is 130 watts. So dalawang 130 watts, so nasa 260 watts lang siya kapag mainit. So ngayon, ito muna yung nakakabit sa buong bahay namin mga idol. Ayan, yung battery na Blue Calb. Na-testing ko na siya simula kagabi. Pasensya na at medyo namamalat tayo. So na-testing ko na siya simula kagabi. Okay naman yung performance niya. So check natin yung battery natin ngayon. Alas 7 na, simula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga ay ito yung natira. So wala pa yan nakaka-harvest yung solar natin dahil maaga pa naman. 26.49. So sasabihin ko yung problema na itong Aoyang mga idol. Itong Aoyang, mali yung reading ng voltage. So yan, namamatay yung backlight niya kapag hindi ginagamit. So kailangan mo lang magpindot yan kahit ano. So yan 26.1 lang dito. Pero dito is yung mismong battery natin is 26.4. Magto 26.5 pa. Ayan, 26.5 na nga. 26.49 or 26.5. Pero dito 26.1 lang. So mali yung reading niya At saka yung sa inverter natin, tingnan natin kung ilang volts. 26.2. So mali rin yung reading ng sa Samdon, 26.2. Yan. Yeah. Bigat din kasi nung charge controller. Labas natin ko konti. So yung pan niya simula kagabi hindi ko pa narinig na umandar, hindi ko pa nakitang umandar. So siguro mamaya pag naka-harvest na siya kasi kapag wala ng araw, buwan yung nakalagay diyan. So ngayon, araw yung nakalagay pero mababa pa yung watts na na-harvest natin, 7 watts pa lang. 0.3 ampere. So 29 volts yung ating 28.5 yung ating voltage ng solar panel. Yan. So ito yung problema natin 26.1. So titignan ko yung loob na to ulit. Titignan natin kung may trimmer siya kung pwede bang i-adjust yung ating voltage ng battery sa loob. Pero hindi ko pa muna bubuksan to ngayon kasi testing ko to ng isang buwan. Kasi mali mahalaga yung point na yun mga idol 26.5 pero yung nare-reading niya lang 26.1 or 26.0 minsan kasi lalampas to ng voltage. Kung nyari 29.2 yung full charge natin. So sa battery 29.2 na or 14.4, 14.6 ganon. Pero dito hindi pa siya umaabot dahil yung reading So pero obserbahan ko pa rin to mga idol. For lang naman kasi for testing lang. Titignan ko mamaya kapag halimbawa na full charge niya, titignan ko to kung mag-over voltage ba yung supply sa battery. Ayun yung nakita kong problema dito kasi mali yung reading. Pero may user naman kasi ito tulad yan ngayon, naka-user tayo, pwede natin baguhin. I-match ko na lang siya. Kung halimbawa hindi ito na-adjust sa loob, kung hindi na-adjust sa loob, i-match ko na lang. Kunwari ang reading ng battery natin ay
29.2 na. Tapos dito is 29 volts. So doon ko na lang isa-set yung bulk voltage ng battery natin sa 29 volts. Kumbaga mag-a-adjust na lang ako sa may ano, kasi may user naman to, pwede naman baguhin dito. So nagkamali tayo sa sinabi natin na hindi pwede baguhin dito. Sabi ko kasi doon sa cellphone lang pwede baguhin or wifi. So pwede pala siya baguhin mga idol. Tinignan natin yung manual niya. So para mapagana mo yung light, isang pindot lang pala tong escape. Yan, gumana. Umilaw na to at umilaw yung load. Then isang pindot lang rin para ma-off. Yan, nag-off na sila. Pero kailangan mong bumalik dito sa pinaka home. Kasi kapag dito, kunyari dyan, dinindot mo, babalik lang siya dito, yung escape. Then pag pinindot mo yan, iilaw yung light. So pwede rin i-adjust yung oras ng light kung kailan mo gustong bumukas, no? Kunyari may load kang ilaw, then gusto mo siyang bumukas ng alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga or 6:30 ng umaga. So pwede. So pindutin mo lang tong app. Yan, pindutin mo lang yung app. Mali pala. Dito pala mga idol sa set. Escape natin. Long press nyo lang yung set. Yan. Dito mo siya mababago. Yung load opening time. 6 PM hanggang 6:15 AM yung nilagay ko. So ang default na to ay 6:30 PM hanggang 6:30 AM. Pero binago natin ng 6 PM para yung load, naka-on na siya ng yung load natin ito. Kaso wala pang naka-load. Kung may ilaw kang load dyan, so bubukas siya ng alas 6 ng gabi hanggang 6:15 PM. Ay 6:15 AM. Yung backlight natin naka-delay off, kaya kapag hindi mo ginagamit kusang namamatay, para less rin sa battery, para at least yung LCD natin hindi agad mapundi yung pinaka backlight at tumagal yung buhay ng LCD kapag namamatay kapag hindi ginagamit. So ganun ang set natin dito, naka-delay off yung backlight para kapag hindi ginagamit namamatay. Tapos yung time setting natin binago ko na rin. Yan, August 6 na 2025, 7:04 AM na ngayon. Then escape na natin to. So ito, paano ba to baguhin? Yan, naka-user tayo ngayon eh. So pwede siyang baguhin mga idol. Escape mo lang, balik mo lang siya sa home. Then yan, tumataas na yung harvest natin, 15 watts na, 0.5 ampere. So long press mo lang tong escape at yung set. Yan, long press mo lang yung escape at set. Wait nyo lang, tapos maghihingi siya ng password. Ang password na to, 4 na 1. 1, tapos set. 1, set. 1, set. Okay, tapos AAS mo lang to. Mapupunta ka na dito at yan, pwede mo na siyang baguhin. So ang battery type natin, user. Kasi mali yung voltage ng battery, no? So kailangan ikaw mismo yung magsiset para at least may tama mo kung sakaling hindi pwede i-adjust sa loob. So pero sasilipin ko pa rin ulit yung loob na to kung kayang i-adjust yung battery para tumama yung yung battery natin dito sa voltage ng MPPT. So meron siyang system voltage, 24 volts yung nilagay ko. Ito pala panlipat, up and down. Then kapag gusto mong baguhin, pindutin mo lang yung set. Tapos kapag nag-blink, pwede mo na siyang baguhin. Up and down ulit. Yan, 36 volts, 48 volts. So, pero pwede mo yan i-auto. Yan, auto. Para kapag nalagay mo yung battery, automatic niya nang i-reading kung ano yung battery mo. Kung 48 volts nilagay mo, hindi masira siya kasi naka-automatic. Ang problema lang mga idol, kapag nag-user ka, hindi mo siya pwedeng i-automatic. So, kailangan mo siyang i-24 volts. Yan, kasi magpo-fault siya. Try natin automatic. Pwede pala eh.
So try nga natin escape. Hindi pala siya pwede talaga, naglilipat siya ng 24. So kapag naka-user, yan, 24 lang natin yan. Then yan, yung load type natin, keep on lang yung nilagay ko. Yung bulk voltage ng battery natin 29.2, pero obserbahan ko pa yan kung 29.2 rin yung reading sa battery kapag naka 29.2 tayo dito. Babaguhin ko pa to kung sakaling mali pa rin yung charge nya, no. Kumbaga manual ko na lang na susukatan yung battery. Kapag 29.2 na doon at dito ay 29 pa lang, so babaguhin natin to ng 29.0 kasi may ano siya may ilang points siya na kulang, kumbaga. Kasi kung mapapansin nyo dito, kaya siguro ganito rin yung, kasi kung isa-search nyo sa Google yung bulk voltage ng LiPo4, 29.2 talaga, tapos ang float voltage nya is 27.0. So maganda sana siya kasi hiwala yung float voltage at bulk voltage. So mas safe yung battery natin at mas tatagal yung buhay. Yan o. 27 lang yung nilagay ko kasi ayun yung nakalagay sa Google, no, na float voltage ng ating LiPo4. Ayun yung float voltage ng LiPo4 at bulk voltage niya is 29.2. Rest voltage natin 23. Battery low natin 22. Pero kaya na to, pinakasagad ng battery natin is 10 volts talaga, no. Pero nilagay ko lang 22. Para hindi na siya bumaba ng kung naka 12 volt setup ka, hindi na siya bababa ng 11 volts. Kung 24 naman, ita-times 2 nyo lang, 22. Then punta natin sa battery type para makita nyo kung anong mga, ito pala. Ang battery type nya, user, flood na battery, gel type, meron din, sealed battery, LiPo4, ternary, at saka user. So kapag naka LiPo4 ka, ito yung bulk voltage natin 28.8, tapos float voltage natin is 28.8 din. Ang battery rest voltage natin 23, then yung battery low 22. So I think tama itong sa sa LiPo4 dahil kung mapapansin nyo nga, 28.8. Kung ipa-plus nyo yung point na nawawala, kasi 'di ba na-reading natin dito 24.5. So dito ay 26.5, tapos dito 26.1. 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5. So may 0.4 siyang nawawala. So 28.8, 28.9, 29, 29.1, 29.2. So sakto siya kapag 28.8. So ito na lang pala muna itatry ko, 28.8. Kapag gumana ito ng 29.2 na dito, so tama itong sa setup ng default ng LiPo4. So pero kung halimbawa mali, pwede nyo naman siya i-user, yan para mabago nyo yan. Kasi kapag naka LiPo4 kayo mga idol, hindi nyo yan mababago. Lipat natin doon. Ay, mali. Set. Hindi mo siya mababago. Hindi mo mababago yan. Lilipat lang siya. So try ko pala muna to mga idol, LiPo4, tapos mag-update na lang siguro ako ulit kapag okay yung 28.8 dito na set. Kung marireading ba ng battery, kung marireading ba sa battery 29.2 ay okay itong 28.8. So pero I think dito mapo-full charge dahil 300 watts lang yung ating solar panel na nakakabit. Back lang natin. So 20 watts na siya. 712 AM, 20 watts or 18 watts. So mamaya update ko kayo kapag mga bandang 10 o'clock na. So 7:30 na ngayon. So nakalimutan ko sabihin, kasi marami nagtatanong. So isisingit ko siya sa video dahil baka makalimutan ko pa siya isingit mamaya.
So may mga nagtatanong ko okay ba yung blue carb natin na battery. 16 pieces yan. Okay na okay mga idol, 16 pieces, walang problema. Simula kagabi, 4 na electric pan yung gumagana, isang TV at mga ilaw. So yung TV pinatay naman ng mga bandang alas 8, kaya konting oras lang siya umandar. Yung 4 na electric pan magdamag yon, dalawang 12 volts yun mga idol at dalawang 220 volts. So yung isa sa 220 volts ito. Yan, 75 watts to, malakas sa kuryente. 70 watts lang pala. Yan. Bale sa ngayon meron tayong 17.5 watts dahil bukas yung ilaw at gumagana yung wifi. So sa wifi ito at ilaw yung 17.6 watts na consumption. So okay na okay siya mga idol, hindi siya nalobat. Diba simula alas 7 kanina sinukatan ko 26.5 yung yung battery natin na natitira. Ibig sabihin konti lang yung nabawas. So makunat pa rin talaga to. So hindi pa yan full charge mga idol dahil wala naman daw pang charge ng wala pa tayong solar panel. So testing ko lang tong 300 watts na nakalagay. So 400 watts yon kasi dalawang 200 pero underrated yon kaya 150 watts lang talaga yon. Dalawang 150 watts lang talaga yon. May 18 watts pa rin. So mamaya titignan natin kung ilan yung maximum na ma-harvest niya ngayong araw. So ito yung sa graph, wala pa talaga to na harvest. Yan 0-0 yan mga idol kahit kahapon. Kasi unang araw niya pa lang ngayon. Kagabi ko lang siya ginamit. Wala namang araw kagabi. So ngayon natin siya matetesting kung ilan yung maximum na ma-harvest niya ngayong araw. Kung aabot ba siya 10 ampere. Ito yung oras 7, 8, 9, 10. Wala pa. Point pa lang kasi. Halos hindi pa makita sa graph. Time check 8:15 AM. Ganito itsura niya kapag nakapatay yung screen. Black lang yung LCD. Then makikita mo yung solar panel na umiilaw, yung PV. Ayan. May ilaw siya na blue. Then yung charge kulay green. Kapag nagpatay sindi itong ilaw ng charge, ibig sabihin hindi na siya nagcha-charge or madilim na, makulimlim or gabi na. Kasi kagabi, patay sindi ito, nagbe-blink lang yung green, patay sindi, patay sindi. Ibig sabihin baka ganun yung niya. Ganun siya mag-work kapag naka-charge, steady lang. Kapag hindi na, so nagpapatay sindi na siya. Then ito yung LCD. Tingnan natin kung ilang ampere na. So 2.8, 73 watts. Yung harvest natin ng alas 8, 8:16. Meron na tayong 67 watts, 2.6 ampere. Tignan natin yung graph kung pumapalo. So sobrang liit lang ng graph. So 10 ampere kasi yung hanggang 120 ampere kasi ito. So 10-20 ang reading ng ampere niya. So ang graph natin ayan lang sobrang konti. So maliit lang kasi ang solar panel na nakakabit. Tinetesting ko lang. Pero maganda yung function niya. Kaso itong sa volts la ako dito 26.1 lang yung nare-reading niya, 26.2. Pero yung sa mismong battery ay nasa 26.6 na siguro yan or 26.5. So tetesting ko na rin tong aircon para kung kayanin ni Samdon, para matesting ko na rin si Samdon, makita nyo rin kung kaya niya yung aircon. Tanggalin ko man tong karton. Bali check natin kung ilang watts yung aircon. Tingnan na rin natin dito sa Samdon pala. So isod lang natin tong charge controller natin. Yan, wattage ng Samdon. Nakikita natin dyan. So on natin yung aircon. Lagay lang natin siguro mga number 4. Malamig na yan. So yun, lamig na nga lamig agad. 300, 400 watts dito. Dito ay 409, 418. Dito ay 386. So
So magkaiba sila ng wattage. So hindi ko alam kung sinong tama dyan, kung itong Samdon ba 425, tapos dito 400, 403. So konti lang naman diferensya nila. Nasa almost 400 watts na rin yung aircon natin at ilaw, pati yung wifi. So kayang kaya naman ni Samdon yung aircon na 0.6 lang to eh. Ayan, bali wala kay Samdon, 3000 watts. So hindi ko nakita kung ilan yung peak power, pero kanina napansin ko 450, tapos nag-drop agad eh. Hindi ko napansin yung mismong exact na peak power nya. 427, 430. So tumataas pa pala habang tumatagal yung aircon. 457 dito, 435 na dito. So 20 watts yung difference nila dalawa. So ito yung output na AC, pero ito yung sa built-in ni Samdon. So hindi ko alam kung alin yung tama. Siguro yung kay Samdon ang tama, kasi ito ay nasa ang wattage na to ay ito sa 510 kapag nakasagad. Yan, tumataas pa 470 na dito, 452. Pero kaya na Samdon, bale wala. At check natin yung battery kung nag-drop ba. So dito kay Samdon mali rin yung nare-reading 26.2 rin, kahit yung nare-reading sa mismong battery 26.5. Parehas sila dito, 0.1 lang yung difference nila. Dito 26, nag-drop ng 0.1. So patayin natin, tignan natin kung ilan yung drain up na voltage. Punutin natin. Diyan 18 watts na siya. Ayun, 0.1 lang naman yung nag-drop na voltage. 26.1 tapos 26 volts kanina dito. Dito mali-mali yung 26.2 pa rin dito. Hindi nagbago. Pero yung battery natin nasa 26.5. Kaya doon ako magbe-base sa mismong battery. Lalagyan ko ng LBD, sariling LBD. Kasi mali yung reading ng battery sa mismong aparato natin. Tapos dito try ko baguhin sa loob, i-adjust natin yung loob kung kayanin ba, kung ma-adjust ba natin tong voltage dito. Siguro magpapalit ako ng resistor, papasok dito. 821 na ngayon, 1.2 ampere bumaba, siguro makulimlim. 1.4, so kanina nasa 2 ampere na yan eh. So yun, good morning mga idol, panibagong araw, 7:35. So kahapon kasi mga idol hindi tayo nakapag-harvest masyado dahil makulimlim, masama yung panahon. At ng mga bandang tanghali, umulan. So mayroon naman tong graph, hindi nga naman madadaya to. So yan ito lang yung harvest natin kahapon. Yan. Ito kasi, today. So kahapon, ito. Yung isang araw wala pa kasi kahapon lang naman to nagsimula. Yan. Yan lang, nasa 4 ampere lang, hindi na tumaas dahil nakulimlim nga at umulan na ng bandang tanghali. Yan kung mapapansin nyo yung 13, alauna yan. Wala na tayong na-harvest dyan. Umuulan na kasi yan yung part na yan. So yung relay niya pala mga idol, napansin ko kapag walang harvest, nagkiklik. Kapag walang, nagkiklik. Ayun yung purpose ng relay niya. So nagkiklik kapag hindi nagcha-charge. Kapag nagbe-blink siya kapag hindi nagcha-charge. Kapag nagcha-charge na siya, steady na siya yung tulad kahapon. Yan, nagkiklik yung relay niya sa loob kapag pasikat na yung araw. Tapos ganun din kapag pawala na yung araw, nagkiklik din yan, nagkiklik. So pawala-wala yung araw, ibig sabihin. Tapos yung battery natin makunat pa rin pala talaga. Kasi halos nung isang gabi pa to ginagamit Tapos kahapon siya nag-charge pero hindi rin siya naka-charge masyado kasi umulan. Tapos hanggang ngayon hindi pa rin siya nalolobat. Yan. Halos 2 araw na. So 6.8 ito nagsimula kagabi, yung isang gabi pala.
6.8, ngayon 9.97 na siya yung kilowatts. So ginamit ko na kasi itong battery rin dati. So, tinesting ko na kasi siya dati. Isang linggo ko lang yung tinesting. So nasa 6.8 yung na-consume niya doon. Tapos ngayon gagamitin ko siya ng isang buwan. Tignan natin kung talagang makunat. Hindi talaga siya kayang lubatin mga idol. So marami nang load yun eh. 4 na electric pan yung ginagamit namin. At minsan ito, maghapon to tapos hanggang gabi. Magdamag-green sa gabi. So 75 watts yun kapag naka 10 hours ka dyan. 750 watts. So nasa 80 pa nga ito eh. So paanda rin natin ha. Meron tayong load na 17 watts dahil may ilaw at wifi. 18 watts. Tignan nyo kung gaano to kalakas. Number 3 ko na. Pero dito sa ating Samdon, iba rin yung marireading niyang wattage. Ito yung battery natin ngayon, no? Kahapon 26.2 dito, pero ngayon 26 volts. Dalawang araw na siyang gumagana. Halos hindi rin naman naka-charge kahapon eh. Temperature ng ating Samdon 47, hindi gaanong mainit. So meron tayo 93 to 100 watts. Kasama yung electric pan, ilaw, tapos wifi. Pero dito 94, halos parehas lang naman pala. Yan. May time na iba yung reading nila dalawa. So patayin ko yung ilaw, tingnan natin. Balik natin doon. 77 na lang dito. Walang ilaw, dito 80. So yan, pag binuksan mo ilaw, pantay sila. Yan, 93, 93, 94 yung isa. So hindi nagpaparehas minsan. Pero close lang sila, magkalapit lang. So dito, ito yung harvest natin. So, ang ganda kasi ito na monitor mo siya yung isang araw. Yung pangalawang 2 days ago wala pa. 3 days ago wala rin. So unang araw niya lang talaga kahapon, kaso masama yung panahon. Pero malakas naman siya mga idol. Malakas naman siya mag-harvest kasi yung ganong panahon, ganong makulimlim, parehas lang siya sa Elejoy halos yung na-harvest niya. Kasi dito nag-harvest din tong isa ko eh. Yan o, ginakumpara ko sila. Parehas lang halos sa Elejoy. Kaya I think malakas din to mag-harvest kapag malalaki na yung solar panel mo. Kaso lang sa tingin ko bawas yung pagpasok ng battery kasi may relay pa. Kumbaga, okay to sa malalaking setup. Hindi mararamdaman yung relay na ano. Kasi yung relay nagko-consume rin yan ng wattage eh. Kaya mas okay ito sa tingin ko sa malalaking setup kasi hindi mararamdaman yung consumption ng relay kapag 500 watts yung solar panel mo, tatlong 500 watts, yun. Yan, umuulan na naman, oh. Makulimlim na kasi. Wala naman tayong harvest na to. Masusubukan na talaga yung battery natin kung makunat. So, yung 26 volts na nasusukat mo dito mga idol, 26 volts, ay 26.2, naririnig nyo ba ulan? 26 na lang dito. So pagdating sa battery may sobra no kasi hindi sakto yung nare-reading nila. Yung point hindi nakikita eh. So dito 25.9. So 26.1 yan kahapon. So 0.2 lang yun nabawas. Sobrang kunat ng battery natin. So ano natin? Check natin yung ilalim kung ilan yung natira. So mismong battery tayo mag-tester. So dito tayo magte-test mismong battery. Positive, negative. Tingnan natin. So sa mismong battery 26.18 yung natira nating battery. Ito sa ating so ibig sabihin makuna talaga. Yan, nagta 26 volts na siya dito. Pero wala namang harvest, 0.5 lang. So hanggang dito na lang mga idol. Dahil uulan din naman, di ko na rin mapapakita sa inyo mamayang tanghali yung harvest na to. So ngayon may 10 watts siyang na-harvest. Sobrang baba niyan, 7 watts. Sobrang baba niyan. So kulang pa yan sa electric pan natin.
Kita nyo naman yung wattage. Sa wifi lang yan, pwede. Kasi yung wifi nasa 5 watts eh. Patayin ko ilaw. Ito wifi na lang natitira yan. Nasa 5 watts yung wifi natin. 5.7. Pang wifi lang yung na-harvest niyang solar. Kasi umuulan ngayon. 15 watts. So sobra lang ng kaunti. Pang wifi lang yan at ilaw. So yung electric fan sa battery na yan kukuha ng energy dahil kulang na, walang araw ngayon, makulimlim at saka maaga pa, umuulan na. So hanggang dito na lang mga idol. Kung bago ka lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at pindutin ang notification bell para laging updated sa aking mga new videos. So gagawa na lang natin to ng part 3 kapag may nakita tayong problema. So sa ngayon wala naman, malakas naman yung harvest niya kahit makulimlim. Normal naman yung ganong harvest dito sa ating solar panel kapag ganon yung panahon. So kabisado ko na kasi yung harvest ng solar panel natin. So ilang taon na kasi yun dito na nakakabit. Kaya alam na natin kapag ganito yung panahon, hanggang doon lang talaga yung wattage niya. So kapag mainit naman, naabot lang siya ng hanggang 230 to 50 ganon. So hindi na siya tumataas doon dahil I think nasa 150 watts lang naman talaga yung 200 watts natin solar panel dahil underrated lang yun sa tingin ko. So hanggang dito na lang mga idol. Dagdag ko na rin mga idol ay 27 na. Yung isang solar natin ginagamit ko lang to kapag full charge na. Ito, yung isang inverter natin. Sa ngayon, tinanggal ko yung connection niya dahil ginamit nga natin yung Samdon, no. Pero yung electric pan na to, kapag full charge na to, 13.1. So nililipat ko siya diyan kapag umaga. Dito ko siya sinasaksak mismo sa mismong output na to. So nakapatay lang yun ngayon. Pero gumagana yan. Yan. Gumagana yung ating solar. So malamig siya ngayon kasi kagabi hindi yan ginamit. Dito lahat kinuha yung energy. Dito lahat kinuha yung supply. Pati electric pan, yung 4 na electric pan, dito lahat kinuha. Kaya nakapatayan ngayon. 28.8 yung lamig ng ating inverter ngayon. So 8.28, tignan natin kung may harvest. So yan, mayroon na tayong harvest 2.3 ampere sa alas 8. 8.28, 57 watts. 34.3 yung voltage natin. So tataas pa yan ng 40 volts mamaya. Yan, 35 na, 35.9. Then yan, nagwa-washing kasi ngayon mga idol. Kung mapapansin yung wattage pa bago-bago, 5 watts. Then babalik ng 2.6 to 7 watts. So nagwa-washing kasi ngayon 6 watts. So babalik ulit, patay sindi yung wattage, no, kasi forward reverse na mamatay yung washing. So yan, 38 volts na yung ating solar panel. Medyo umoke yung panahon pero uulan to mamayang tanghali dahil ano na yung weather, nag-announce, nag-alarm. So yan. So 54 watts, 2.1 ampere. So ito yung wattage ng washing, 200 plus, 222. So naka 10 kilowatts na pala tayo ngayong araw. So kanina 9.9 lang. I mean, hindi naman 10 kilowatts yung na-consume natin ngayong araw, no. Total kilowatts na to simula nung tinesting ko to dati ng isang linggo yung battery natin. 5 days lang ata yung tinesting ko o 7 days. Hindi ko lang natandaan kung isang linggo yun eh. Pero may stock na tong 6.8 kilowatts bago ko to ginamit. So hindi ko lang na-reset, no, nakalimutan ko. Yung 6.8 kilowatts na yun, nag-start ako nung isang gabi. Tapos kahapon magdamag, tapos ngayong umaga. So kahapon di naman siya nakapag-harvest kaya halos konti lang yung nadagdag sa battery. Halos sa battery lahat ito kinuha kahapon. Kasi kahapon masama yung panahon, no, umuulan-ulan. Tapos ngayon, isa't kalahating araw na siya ngayon. So mamaya pa ito magdadalawang araw, mamayang gabi. Simula alas 7 ng gabi, dalawang araw na siya. So 10 point ano na tayo. So minus nyo na lang 6.8. So 3.2 kilowatts na na-consume natin simula nung isang gabi, kahapon at ngayon. Nagwa-washing kasi ngayon eh. Yan, yan, nagbabago yung wattage. 200 plus. Tingnan nga natin dito kasi yung sa Samdon ano eh, mabilis. Ito kasi matagal mag-reading. Tingnan natin sa Samdon. Kung ilang watts yung battery kay Samdon. Ay, yung wattage kay Samdon. Yan, 211 watts.
So yung mabababang wattage hindi nababasa ni Samdon gaya ng 5 watts, hindi niya nababasa kapag may charge. Kunyari nag-charge ka ng cellphone, hindi niya nababasa, pati yung wifi hindi niya nababasa kapag mga 5 watts lang yung load mo. Pero kapag naggamit ka ng appliances, so nasasama niya doon yung mga ginamit mo, pati yung charger. Kunyari 3 charger, 5 charger, ganon, yun mababasa niya na. Pero kapag isa lang charger na nakasaksak, hindi niya nababasa yung wattage. Hindi gaya na to, kahit 5 watts lang nababasa niya. So close lang naman yung wattage nila. Hindi ko alam kung sino talaga ang tama sa kanila, no? Kasi kung pagbabasihan mo yung wattage ng, kunyari ito, electric pan, so mas malapit yung kay Samdon kaysa dito sa isa. Pero ang ano na to, specs 300 volts. Ayan o. Kaya siguro ganon, 300 volts. So wala naman kasi ako makitang 240 volts na ano, na wattmeter. So okay na yan, pang monitor lang naman. Time check mga idol ngayong araw, 10:10 AM. Alas 10 ng umaga. Nag-harvest tayo ng 7.9 ampere. So pumapalo pa yan ng 8.1. Yan, 8 ampere, 209 watts, 212 watts. So, ayan yung ano, maliit lang kasi yung solar panel na nakakabit dyan. Dalawang 200 watts lang na underrated. So, nasa 150 watts lang talaga ang bawat isa nun. Kasi, naobserbahan ko na yun, ilang taon na kasi yun. Hindi niya talaga kaya ang kahit 180 watts bawat isa, no? So, nasa 130 watts lang siya bawat isa kapag mainit. So, siguro, nasa 260 watts yung maximum niya lang kapag sobrang init. So, alas 10 pa lang naman kasi at medyo may time na makulimlim at masama ang panahon, maulap ngayong araw. So ayan, 8 ampere lang kaya niya ngayon. So mamaya kapag magandang panahon mamayang tanghali, so dadagdag ko pa rin to sa video. So 8.1 ampere, 8.2. So 214 watts, 217 watts. So malakas ang harvest niya kahit papaano kasi ayan naman talaga ang harvest niyang dalawang 200 watts ko. Nagre-range lang dyan. So kapag nasa 12 volts yan, 16 ampere yan sa LA-Joy natin dito. Dito kasi yan nakakonect dati. 16 ampere yan dati dyan. 24 volts yung china-charge niya. Kaya madidivide din yung 16 ampere. So magiging 8 point something na lang siya. So halos ganun din siya kalakas sa LA-Joy ko talaga. Mga ganitong oras, nasa 16 ampere yung harvest niyan eh. Pero, yan, umuulan, no? Naririnig nyo ba? Sa bubong. Umuulan. Pero medyo mainit-init konti kahit umuulan. Kaya 8.2, yan 217. Sa LA-Joy ko 16 ampere yan kasi 12 volt setup yung isa natin. Pero dito 24 volts, so yung 16 ampere na nilalabas, so nahati lang rin. Pero yung wattage niya ganun pa rin yun kasi kahit 16 yan sa 12 volts, kapag tinimes nyo 16 times 12, tapos ito ganun din 24 times 8, so parehas lang yung wattage na makikita nyo. So yan, bumagsak agad kasi yun nga, no, umuulan, may time na maulap. So tingnan natin yung graph natin. So ayan yung graph natin, no. Hindi siya umaabot ng 10. So yun lang, napakaliit dahil hanggang 120 ampere nga to, no. 10 yung pinakamababa. So nasa 8 lang ang pinakamataas natin, 8.2. So pero pwede na yan mga idol dahil dalawang 200 watts lang nakalagay dyan. Dalawang 200 watts na naka-series. So umabot pa yan ng 40 volts minsan. Yung 8.3, 217 watts, 220 watts. Ayan ang pinakamataas natin, 8.4. So ganito na mga idol. Nakita nyo yung harvest natin ngayong araw. Malakas pa rin. Simula kahapon pala, hindi ko pa nakitang umaandar yung blower na to. Kasi hindi naman siya ganun kainit. Ayan lang siya, 45 degrees Celsius. So siguro sa 50 degree aandar na tong blower. So kadalasan kasi 50 to 60 degrees saka yan umaandar yung mga, kahit sa Samdon hindi ko pa nakitang umandar yung blower ng Samdon kasi kadalasan nasa 47 degrees Celsius lang yung init ng Samdon. So ito hindi rin naman ano, kasi mabababa lang naman load ko kaya hindi rin umiinit yung Samdon ko. Mga electric pan lang naman. Siguro kapag may mga aircon na tayo, baka under yung blower ng Samdon.
Pero balak ko lagyan ng built-in na blower to para at least hindi na tayo umabot sa point na 50 degrees Celsius. So ito, hindi rin umaandar yung blower. So under lang tong pan niya kapag uminit na ng husto siguro. Hindi ko lang alam, hindi ko pa kasi nakitang umandar para ma-monitor ko sana kung ilang degrees Celsius siya under yung pan. So hindi ko lang sure kung nababago yung degree Celsius ng device kung kailan wala walang way para mabago yung device temp. Yan, nag 3 ampere na lang siya kasi makulimlim. Pangit ang panahon ngayon mga idol. Maliit lang rin kasi solar panel natin.